Hello pong muli mga tambay. Si Kamanong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po dito po sa ating Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan ang inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong isang sinasabing sekretary po ng administrasyon na talagang sobrang napahanga po. Napahanga dahil wala pa raw pong presidente, maliban po sa presidente natin ngayon, ang kanyang hinangaan sa sobrang sipag at sobrang travel mga katabay. Ito po, painggan po natin ang isang news o isang balita na ipinost po dito po sa ating social media, ang Admin Rich po mga tambay. Maraming salamat po. Painggan po natin ang secretary po at komento natin. Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate B. Kahapon nga, ang call time namin sa jump-off point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdilubyo pa, tuloy ang biyahe ng presidente. Putulin mga natin, mga tambay. Putulin natin. Grabe po, no, mga tambay, kung paano po talagang hinangaan ng secretary po na si Ralph Recto po. Asawa po ni Ate B, mga tambay. Talagang inaangat po sa kanyang bangko ang ating Pangulo na talagang sa mga schedule daw po, talagang hindi pa tumitilaok ang manok, mga tambay. O pagtilaok ng manok, talagang ready to trabaho na ang Pangulo natin, mga tambay. At meron sila inspeksyon na isang dam, mga tambay, inspeksyon. Pero kahit daw, ano mangyari, kahit dilubyo ba, kahit masama panahon, kumukulog, talagang pupuntahan po at pupuntahan. At hindi magiging hadlang sa napakagaling po at napakasipag nating presidente, mga tambay. Kaya po, doon pa lang po sa unang talumpati niya, talagang nakikita po natin kung gaano niya po talaga kahinahangaan ng ating Pangulo dito po sa sekretary na si Ralph Recto, mga tambay. Ituloy po natin. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa. Nakakalungkot po yun, mga tambay. Pag nalaman po ng probinsya po, ng ibang probinsya yan, mga tambay, sa sinabi ng sekretary, ang Pangulo pala ng Pilipinas ay may favoritism, mga tambay. Napakarami po natin probinsya, hindi lang po ang Batangas, mga tambay. Paano po kaya yung ibang probinsya, mga tambay, na sinasabi po ng Secretary Ralph Recto na napakasipag ng ating presidente? Ganon din po kaya kasipag ang ating presidente sa mga probinsya po sa buong Pilipinas? Napasyalan niya na po kaya lahat ng talagang 3 beses, mga tambay, sa sobrang sipag po. Dahil ito po ang sinasabi po ng ating kagalang-galang at kapita-pitagang sekretary po ng Finance na si Ralph Recto, mga katambay. Talagang politika nga naman sa ating bansa. Tuloy natin. Ang gas, sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa tawi-tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. Ayun, mga katamay, mayroon naman palang binanggit na yung mga probinsya po, lalo po yung mga nakakapakinig po natin ng channel, ayun, binanggit pa po, Tawi-Tawi, Bohol, at marami pang binanggit yata, mga tambay. At ang sinasabi po ng ating kagalang-galang at kapita-pitagang sekretary na sa loob ng kanyang 30 na serbisyo sa ating bayan, talagang ngayon lang po siya nakakita ng ganitong klaseng presidente, mga katamay. Ngayon pa lang, mga katamay.
Kaya talagang, tayo'y lulutang po tayo sa hangin pagka dito po sa talumpati po ng ating kapitapitagan, mga katambay. Painggan pa po natin. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karaban ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda. Katulad ngayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang. Ayan po mga tambay, putulin na po natin. Dahil ang ating Pangulo ay talagang napakaraming dalang tulong, mga katambay. Dahil ito po ang makakatulong sa ating mga Pilipino, sa ating mahigit 100 milyong Pilipino na sa ating bansa at puwera pa sa labas ng bansa, mga katambay. Ito po ang napakasipag na pagdalaw at pagpunta sa mga probinsya po ng ating Pangulo. Ayon po rito sa talagang humanga at talagang sobrang paghanga. Ngayon pa lang siya nakakita sa loob ng 30 taon niya sa serbisyo. Ngayon pa lang siya humanga ng ganito sa isang Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Bakit po kaya? Dahil ang dala raw po, mga katambay, ay napakaraming tulong. Isang damukal na tulong po yata at sinasabing wala nang katapusang pagtulong po na di umano na gagawin po ng administrasyon po ng bagong Pilipinas. Mga ayuda, mga katamay, pagtulong sa mga pupuntahan pong probinsya. Dahil sa nakikita po ng bagong Pilipinas, ito na po ang magiging solusyon po ng bagong Pilipinas sa naghihirap nating bansa at sa naghihirap nating mga kababayang mga Pilipino. Ang sinasabing karaban na pupunta po sa kasulok-sulukan daw po ng bansa ay magbibigay ng ayuda. Lalo po dito po sa Batangas na 3 beses na pong nagpupunta ang Pangulo, mga katambay. Kaya po mga kababayan, bilangin nyo rin po sa inyong mga probinsya kung ilang beses po pupunta ang Pangulo ng Pilipinas sa inyong probinsya. Dahil sa Batangas, ipinagmamalaki na po ng isang kapitapitagan po na sekretary po natin na 3 beses na po nagpupunta sa Batangas. At wala pang nakakagawa nun, mga tambay. Maliban po dito sa sinasabing administrasyon po natin na siya pa lang, kumbaga sa history, Guinness of Book of Record po ito. Guinness of Book of Record po ang nangyayari po sa Batangas. Dahil napaka-favoritism po ng Pangulo ng Pilipinas ang Batangas. Napakarami pong tulong na naibibigay po. Lalo po sa Batangas, ito po mga nakarang araw, mahigit 10,000 po ang mabibigyan ng tulong, mga katamay. Kaya hanga po, humahanga talaga ang kapitapitagan pong dating senador at dating congressman at ngayon po ay kapitapitagang secretary po ng Pinas, mga katambay. Kaya po sa bagong Pilipinas talaga, talagang uunlad na po tayo, mga katambay, sa dami po. Sa dami na ipamimigay po na ayuda at tulong sa mga may hirap nating kababayan. At sinasabi sa mga farmer natin, isama natin. Sa mga mayang isda natin, isama na natin. Talagang hindi na maghihirap at makakabangon na. Pero sa kabila nun, mga tambay, i-real talk natin. Isang damukal na problema ang dinadanas po ni Juan de la Cruz. Dahil nung mga nakarang araw lang po, dinagdagan po mahigit 2 piso ang singil sa kuryente, mga tambay. At marami pang patong sa mga susunod na buwan, mga tambay. Kuryente pa lang po yan. Pwera po ang bilihin pa. Gasolina. At sinasabing internet. At marami pang problema ng bansa. Number 1, ang trabaho po. Napakahirap po. Lalo po sa dami ng Pilipino sa ating bansa. Mga Pilipino, mahigit 100 milyon. Halos walang maibigay na proyekto, trabaho ang ating pamahalaan. Dahil hindi pa nagbubunga ang sinasabing kasipagan po ng ating Pangulo, hindi pa nagbubunga. Lalo po yung sinasabing travel pa more. Hindi pa nagbubunga, mga katambay. Hindi pa nalalasap ni Juan de la Cruz at ang mga Pilipino naghihintay ng trabaho. Dahil ito po, isa rin po ito sa pangako ng Pilipinas, ng Pangulo ng Pilipinas. Pangako po ito na magbibigay ng isang damukal na trabaho ang mga biyahe ng Pangulo. At ano pa, mga tambay, ang may hirap na mga Pilipino, umaasa rin po sa pangako ng ating Pangulo na 1 milyon pabahay
Sa loob ng 1 taon, mga tambay, 1,000,000 pabahay ay ipagkakaloob po sa may hirap nating kababayan. Pero wala na po tayong nababalitaan, mga tambay. 2 taon na po, 2,000,000 na po dapat yan. Di ba? Dahil sa kanya pong pamumuno, 6 na taon, 6 na milyon pong pabahay yan. Pero pangarap lang po yata yan, mga tambay. Kasama rin sa 20 pesos na bigas na pangarap. Dahil nung mga nakaraan, nag-speech na naman po ang ating Pangulo. Di ba? Sa Pampanga. At pangarap din sugpuin po ang sinasabing mga problema ng bansa, krimen, illegal na droga, at kasama pa ang pogo. Di ba? Dahil sa dami po ng pangarap ng Pangulo, dahil malapit na rin po ang sona ng Pangulo. Kaya sana po ay mabigkas din po ang mga ito. Ito po mga pangarap ng Pangulo at yung kanya pong mga karaban na ginagawa sa buong Pilipinas di umano. Ayon po dito sa ating secretary na talagang sumobra sa paghanga sa ating Pangulo, mga tambay, na siya pa lang ang bukod tangi nakaagawa nito, mga tambay, na suyurin ang ating bansa at ang Batangas 3 beses pinuntahan, mga tambay. Siya pa lang, ang ating mahal na Pangulo pa lang ang nakaagawa nito. Wala pong sinabi ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Wala pong kwenta yan, mga katambay. Walang kwenta ang linisin ang mabahong ilog o ilog Pasig at ang napakabahong Manila Bay. Walang kwenta po sa sekretary po na sa panahon natin ngayon, ang kapitapitagan. Walang kwenta po yung mga pinagagawa ni Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, ang linisin ang bumabaho na rin Boracay. Walang kwenta yan. Ang tapusin at pakinabangan po ng Metro Manila, Skyway, walang kwenta yan, mga katambay. Ang talagang napakalaking kwenta at kihinangaan po ng kapitapitagan nating sekretary na si Ralph Recto, ang pagpunta po ng Pangulo na 3 beses sa Batangas at yung mga sinasabing pagdalaw at pagbisita sa mga proyekto po ng ating gobyerno. Walang kwenta po ang mga nagawa ng mga dating presidente, mga taway. Wala. Ito pa lang po ang bukod tangi. Nakahanga-hanga na hinangaan ng sinasabing dating senador, dating congressman at ngayon secretary po sa ating bansa ng administrasyon po ni Pangulong Marcos. Ano po masasabi niyo, mga tambay? Dapat din po ba natin tularan ang paghanga ng kapitapitagang sekretary po ng ating bansa? Yung paghanga niya, ganun din po ba ang mararamdaman natin sa kabila ng nabanggit ni Kamanong problema ng bansa, kahirapan, nagtataas ang bilihin, krimen, droga, at marami pang iba. Isama na natin ang kuryente, mga tambay. Binanggit lang ni Kamanong. Ano po masasabi niyo, mga tambay? Muli po, si Katambay Mano po. Thank you po sa mga nakagusto po at nagsusubscribe po sa ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Sa muli po, mga tambay, ingatan po tayo at makakabangon po awat tulong ng Panginoon ng ating bansa. Paalam, ingatan nawa, bye-bye.